Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa po ng ating pong gospel text na pagpapatuloy po ng ating pong journey sa book po ng John. Tayo po ay nasa John chapter 15 verses 18 to 27. Ito po ang nasabi po ng salita. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. Remember the word that I said to you, a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have not sinned. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have both sinned and hated me and my Father as well. But they have done this to fulfill the word that is written in their law. They hated me without a cause. 26, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify about me. And you will testify also, because you have been with me from the beginning. Glory to God for the reading of His Word. Ito po ang magiging sandigan po ng mensahe po ng ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay handa po natin ating pong sarili sa pagbalangkas po ng salita ng Diyos. Ito po ay ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak. Ang mensahe po ay may pinamagatang, the words hatred, standing firm in truth. Ito po ay ibabahagi po na walang iba po ng ating pong mensahera ng Diyos sa araw na to. Walang iba po ang ating pong kapatid na Elder Mike po ng JCF Family. Salamat po, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Salamat, Pas. At makakaupo na po yung kapulungan. Isin ko lang po itong ating mensahe. So, bago po tayo magsimula, batiin ko po muna ang ating mga buting taga-subaybay ng ating FB page sa ating online. Magandang hapon na po sa Pilipinas, of course, sa London, kapatid na Tony, magandang gabi dyan. Or of course, sa Canada, Manese, and sa Miliano family. At magandang umaga po sa inyo dyan. Tayo po muna ay samahan nyo ko sa maikling panalangin. Dakilang man Diyos, purihin ka, Panginoon, sa matamis na iyong pangalan. Panginoon Diyos, ito pong pribilehiyo muli, mapaghayag ng mga banal na salita, Panginoon Diyos. Tago niyo lamang po, Panginoon Diyos, sa inyong likuran upang kayo makita at mamutawi sa aking bibig, Panginoon Diyos. Naway, Panginoon Diyos, yung mga salita magpala po sa inyong mga anak. Salamat po ng marami. Ito po kami sa madalang sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. So, muli, isang magandang hapon na po. Katanghalian pa rin. So, sa pagpapatuloy po ng ating sermon series, of course, in the book of John, nasa na po tayo, nasa huling bahagi ng chapter 15. So, kung ating babalikan ng mga ating napag-aralan sa chapter 14 po, yung mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo doon, na dadalhin niya ang kanyang mga disipulo doon sa bayan ng kanyang ama. Hindi lamang ng kanyang mga disipulo niya, kundi tayong mga believers, tayong mga mananampalataya upang makapiling natin siya forever. Yun po ang may forever. At ang pagbibigay niya ng aliw or comfort sa kanila at yung Holy Spirit na iiwanan niya sa kanyang mga disipulo. At dito sa chapter 15 ay ang paghahayag ng pag-ibig ng true vine. Walang iba po kundi ang Panginoon sa Kristo. So, sa kanyang mga disipulo at sa mga believers, of course. Lahat pong yan ay mga pangunahing pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga at makakapagbigay kalakasan ng ating pagtitiwala sa Kanya.
at makakapagpasigla sa paglilingkod natin sa Kanya sa mga encouraging words. Kaya nga, upang manatili tayong matitibay sa pananampalataya sa Kanya. So yung mensahe last Friday na siyang ibinahagi ng ating Pastor Edson, yun ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at kagalakan sa ating mga puso dahil sa pag-ibig ni Jesus. At ganoon din dahil sa pag-ibig natin sa isa't isa. So love one another. Sabi nga, love in action. Kaya nga po, no? So ngayon, kung yung sa pag-ibig ang tinalakay ng Panginoong Jesucristo last Friday, ano po, ngayon naman, biglang nag-twist lang po, 180 ka nga, twist lang po. 180 lang po, no? At kabaliktaran ng pag-ibig ang ating paksa ngayon or yung tema. Ano po? Nakasama pa rin ito sa mga huling habilin ng Panginoong Jesucristo. So dito, sa senaryo ito, mga ilang oras na lamang po bago siya arestuin at pahirapan. Ito ay tungkol sa pagkapuot. Dito napupuot ang mundo o yung tinatawag na sanlibutan world. Ika nga, at ang kinapupuotan ng mundo ay walang iba kundi si Kristo mismo. Ay kanilang kinapuotan, kasama na dyan of course ang Ama. And of course, ang mga mananampalataya, mga lingkod, mga pinilit, tayo na tunay na nininiwala sa Kanya. Marami po dito tungkol sa pagkapuot ng mundo or ng sanlibutan sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin sa atin, napupuot ba sa atin ang mundo? Totoo po yan, mga kapatid, napupuot sa atin ang mundo. So, bakit po? Paano? Marami na po makikita natin yan. Alam niyo po, sa kabila ng mga magagandang pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo dito sa ating konteksto na ating binasa, at para na rin sa atin yan, ay dapat nating malaman na sa kabila ng mga maraming benepisyo, magagandang pangako, kalakip ng ating pagsunod kay Kristo, at marami rin mga pagsubok at pag-uusig, hindi po natin tinuturo dito sa pulpito na ito, mga kapatid, ang puro pangako lamang. Tinuturo rin natin ang mga magagandang bagay, kundi pati yung mga babala ng Panginoong Jesucristo, pati yung mga hindi magagandang pangyayari. Ano po pa? Na maaari nating maranasan na katotohanan. So pati nga yung tinuturo natin dito, pati yung magbabakasyon natin, yung pag-iwan natin sa experience ko, pag-iwan natin ng Panginoong Jesucristo sa sa airport, tinuturo din po natin yan. Alam po ng ating Panginoong Jesucristo dito, sa eksenang inaaral natin, ito po ay yung mga huling habilin niya sa kanyang mga disipulo, dito na 11 na nga lang po, no? Wala na si Judas po dyan. Alam ni Jesus na pagkatapos niyang iwanan ang kanyang mga disipulo para bumalik sa langit, ay haharapin nila ang mabibigat na pagsalungat ng mundo. Ang mga katotohanan ng bababasa natin dito ay hindi lamang para sa mga apostol. And of course, in general na po yan, no? Tayong mga mananampalataya. Ika nga. Sapagkat dito, ang nais ng Panginoong Jesucristo na malaman natin na darating talaga, yan, tayong mga Kristiyano ay makakaranas ng paghuhusig, hatred, ika nga, persecution, difficulties, hardship, ika nga, no? Dito sa mundo na ating ginagalawan. Nakasentro halos ito sa tinatawag natin dito ang sanlibutan ay napupuot sa mga mananampalataya. So tayo, no? Ang sanlibutan ay napupuot sa mga mananampalatayang Kristiyano dahil ito kay Jesucristo. Yan po ang dahilan kung bagay damay tayo. Or kagapay tayo ng Panginoon Diyos, no? So, simula po tayo in verse 1. Ay, verse 18, ano po? Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyo ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. So,
Mula sa mga tema ng pag-ibig, pagmamahal, biglang pumalit ito sa tema ng pagpupuot. Kaya nga sa simula, no? Makikita natin sa talata na to, binanggit niya noon sa mga disipulo niya at binabanggit din niya ngayon sa mga mananampalatayang Kristiyano. So, pansinin po natin in verse 18 at saka in 19, so 6 na beses pong binanggit dyan ang salitang sanlibutan or world. Ano po? 6 na beses pong binanggit ng Panginoon Diyos yung salitang world or sanlibutan. Ano po ba ang tinutukoy dito ng world or sanlibutan? Hindi po ito yung planeta, yung planet Earth. Or hindi po yung mga bundok, yung mga halaman, yung mga lupa. Hindi po kayo. Hindi po yung mga yan. Ang tawag po sa sanlibutan sa banal na kasulatan ay organisadong sistema sa ilalim ng nasasakupan ni taning or ni Satanas. Sa ilalim ng nasasakupan ni Satanas, si Satanas na sumasalungat sa Diyos at sa karapat-dapat na anak ng Diyos, na karapat-dapat na hari na itinalaga ng Diyos na ang Panginoong Esukristo. Yun yung tinatawag na sanlibutan. Yan yung sistema na impluensyado ni Satanas. World. Sakit po ito sa mga unbeliever. Ano po, no? Ang sanlibutan, hindi po yun yung physical na planeta. Sabanggit ko nga, pag nabasa natin sa salita na yan, ang sanlibutan or world, sa original po na manuscript niyan ay, sa Grego ay cosmos. Cosmos. Cosmos meaning maganda. Maganda cosmos. Cosmetics, ika nga. Yung mga cosmetic, yung mga ginagamit ng ating mga kababaihan para lalo pa silang representable na mga po, no? Cosmos, yun yung system of unregenerated people controlled by Satan and demon. Kung kayo nagagawi sa Valenzuela, MacArthur Highway, meron pong ron. Alam po ni Sis Bern yun, yung Cosmos, yung Coca-Cola, Bottling Corporation, po, gawa po yun ng SARS at saka PAP. Naalala ko po yun, Cosmos yung orange, mas mura po yun kaysa sa Royal. Yun lang po napiinom ko pagka ako yung nagkakasakit. So, yun po, no? Na sa banal na kasulatan, yung sistema ng kasamaan ng sistema ng makakasalanan, the fallen, mga makasalanang tao, ang sistema po ng sanlibutan. Kapag binobserbahan nyo yan, mula pa sa umpisa, mula nung nangyari ang Genesis chapter 3, no? Yung Genesis chapter 3, yung original sin, the fallen, ika nga, yung pagkakagat ni Eva doon sa puno ng masama at mabuti, doon po nagsimula, no? Ngayon, sa kasalukuyan, siguro sasang-ayon po kayo. Di ba, pansinin po ninyo ang sanlibutan. Parang pasama. No, ano po? Di ba madalas nating marinig yan sa mga Bible expository, sa mga theologian, o maging sa mga matatandang Kristiyano, o sa mga magulang natin na dati ganito kami, pero ngayon ganito na. Na isasalin din natin sa ating mga anak, sasabihin natin mga anak o ating mga pamangkin na noon ganito kami, pero ngayon ganito na. Kasi yan ang nakatala sa banal na kasulatan. Ano po? Pasama ng pasama ang sanlibutan, ang mundo. Dahil sa sistema ng sanlibutan, sa sistema ng mga makakasalanan. Kaya anong sabi ng Panginoon Diyos? Ano po, no? Kung napopot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapotan niya bago kayo. So, matapos natin maunawa ng salita ng sanlibutan, so makikita natin na kung napopot sa inyo, sino ba yung napopot sa inyo? Tinutukoy po ng konteksto, ang kausap niya po dito, of course, ang mga disipulo, ang Panginoon ay ang mga disipulo niya noon. Of course, sa kausap niya, doon pa rin sila sa upper room, no? Magmula chapter 13, isa pong mahabang gabi ito ng Thursday, kaya nga Thursday night, no? Doon sa upper room. Pero ngayon, mga mananampalataya na tayo, kung napopot sa inyo ang sanlibutan,
Ganito po bakit napupot ang sanlibutan sa mga Kristiyano. Sabi nga sa Kawikaan or sa Proverbs 29 verse 27, sabi niya, ang masama ay kinasusuklaman ng matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit. Dahil sa pagpapala ng Diyos ang mga Kristiyano, dahil niligtas na, hindi na tayo kinagigiliwan ang gusto na gawain sa kadiliman. At dahil dyan, ang mga nasa sanlibutan, ang mga makasalanan, dahil ayaw gawin ng mga makatuwiran ang masasamang bagay, galit na galit po ang taga-sanlibutan sa mga Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit kinasusuklaman, kinapupuotan tayo ng sanlibutan. At sinabi ng Panginoon sa Kristo na huwag tayong magulat kung mangyayari ito. Yung salitang alalahanin ninyo, ang sinabi ito ng Panginoon, para bang huwag kayong magulantang ika nga kung ang mangyayari sa inyo. Bakit kamo? Pero ayaw tayo ng sanlibutan. Dahil ayaw nila ang Panginoon, not only because Christians don't do the wicked things, pero ayaw ng sanlibutan ang Panginoong Jesucristo. Unang kinapuotan nila ang Panginoon, nang sabihin niya ito sa kanyang mga disipulo, so patuloy niya pa rin silang inaaliw at kinokomport. Ano po? So bakit malinaw na sinabi ito ng Panginoon? Marami pong mga Kristiyano na tapat sa kanilang pagsamba sa Panginoong Jesucristo, dahil tapat sila, lumalalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos, dahil nga tapat, sila'y dumami lalo ang problema, pagsubok na nararanasan nila. Sa kalimbawa po dyan, huwag na tayong lumayo ang ating butihing pastor. Ano po? Na kahit hindi kahit nagsasalita yung buti na lang po, ang kanyang sister wife may trabaho, ano po. Pero kahit ganyan na nangyari, ay nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating butihing pastor. So, amen po. So, kung titingin kayo sa iba nating mga kapatid, o sa kahit hindi Kristiyano, parang hindi po tugma, no? Na ikaw ay tapat, naglilingkod, tapat na sumasamba, kung minsan napapaisip ka. So, bakit gano'n, no? Pero kapag binalikan nyo po itong verse na to, sabi ng Panginoon, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. So, makakaisip ka, no? Oo nga, sabi mo, no? Sabi natin, kabahagi nga pala tayo ng Panginoon. No? Sa mga dinanas niya, kung tutusin nga, wala pa itong dinanas natin dinaranas natin kumpara sa dinanas ng ating Panginoon. Pero, napakareklamo po natin. Di ba? So, nung bigkasin na ito ng Panginoon, sobra na silang kinokomporto ng mga disipulo. So, tayo na rin, hindi pala tayo lang kabahagi, pala tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga pagdurusay ka ng paghihirap. Sabi nga sa John 7:7, sabi niya, hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapopuotan nila sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito. Ganon din sa 1 John 3:13. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Wanag po, nandiyo sa pinasa natin kanina sa responsive reading, ano po, no? Verse 19, sabi nga, no, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nila nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, hindi ko kayo pinili kung kayo mula dito, kaya't napopuot sa inyo ang sanlibutan. So, simula nang tayo maging tumanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, sumunod tayo sa Kanya. So, hindi na po tayo taga-sanlibutan. Hindi na tayo taga rito. So mga kapatid, brothers and sisters, okay, physically, andito pa tayo sa sanlibutan. Pero alam niyo po ba,
tayong mga Kristiyano ay mga manlalakbay na lamang po dito sa sanlibutan. Sabi nga ni Apostol Pedro, dito sa unang Pedro 2:11, sabi niya, mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyo bilang mga manlalakbay at pangsamantalang naninirahan lamang sa daigdig na to. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. So matinding paalala po ito ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya. Ano po? Tayo mga manlalakbay lamang dito sa ibabaw ng lupa, dito sa sanlibutan. So dumadaan lamang po tayo po. Kung mapasin nyo po, doon po sabi doon sa kanta ng Fine as Faithful, Fine as Faithful, sabi doon yung lyrics, we're pilgrims on the journey of the narrow road. Dahil patungo po tayo doon sa bayang banal na ipinangako sa atin, naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, kaya hindi na tayo taga sanlibutan. Kaya hindi tayo iniibig ng sanlibutan, kaya nasusuklam sa atin ang mundo. Dahil hindi talaga tayo taga rito. Yan ang sabi ng Panginoon mismo. Kundi kayo'y pinili ko sa sanlibutan, kaya napopot sa inyo ang sanlibutan. So napakalinaw po, pinili tayo ni Jesus. In verse 16 nga, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. And of course, in Ephesians chapter 1, verse 4, sabi niya, before the foundation of the world, bago pa itatag o likhain ng mundo, ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Sabi nga, it's time for your calling muna. Na isa ka pala sa pinili ng Panginoong Jesucristo dahil lahat ay nagkasala, walang matuwid. Ni isa, paulit-ulit po yung binamagit ng ating Apostol Pablo in the book of Romans, sabi, walang naghahanap sa Diyos, ika nga. Kaya kinapuutan tayo ng sanlibutan. Pinili tayo mula sa sanlibutan. Nung dati ay nasasakop din tayo ng masasamang sistema ni Taning, Cosmos, ika nga. Pero kinuha tayo roon ng Panginoon Jesucristo, kaya mga kapatid, huwag po nating masyadong yakapin ang sanlibutan. So, iba na po tayo ngayon, kumbaga. Iba na ang panlasa ng mga Kristiyano. Kung noon, mahilig tayo sa mga worldly music. Yung mga lyrics ay hindi ayon sa salita ng Diyos, nalabag sa banal na kasulatan. Nung dati, gustong-gusto natin yan. Pero salungat yan sa mga salita ng Diyos na nagtutulak sa immoralidad, na napupunta sa hiwalayan ng mag-asawa. Isang halimbawa po, sabi rito, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Tapos sinundan pa ng, sana dalawa ang puso ko kung bigang. Wow, mga ganong lyrics, no? So, tapos sa mga, kahit po sa mga palabas lalo sa TFC, mga panahong kung yung relasyon nyo ay nakadikit na lamang kumbaga ng kanin, matutuluyan kayo dahil sa mga, kung sinusubaybay nyo ang mga teleserye lalo na sa television, yung pagbibigay nila ng mga immoralidad, mas binibigyan nilang priority yung world talaga, yung sanlibutan, na matutungo sa hiwalayan. Yung mga babae ayaw nang makisipin sa kanilang mga asawa, lalaki, sila na lang, kumbaga. Ayun po yung nakatala naman in the book of Romans chapter 1, pag binasa mula 18 hanggang 32. Total depravity ng tao. Isa pa, ayaw na nating makisalamuha, sa mga nagiinuman, sa mga naabot ng umaga. Pag nakahiram ka na ng tapang sa spirito ng alak, para ka ng proponent, nakikipag-advocate ka na, nakikipag-debate ka na sa iba. So yung mga sample lamang po yan nung panahon nasa mga kadiliman tayo. Siguro nangyayari, Sabi nga sa Colossus
1:13, sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, nung ligtas tayo ng Panginoon sa Kristo by God's grace, kinuha niya tayo sa kaharian ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng liwanag. So, from darkness into lightness. Ano po? So, hindi na natin kinagigiliwan ng sanlibutan, hindi na tayo masaya kapag sa mga makamundong galawan. At sabi nga ni Apostol Pedro, sa pangalawang Pedro pa rin sa 1:11, sabi niya, sa ganitong paraan kayo malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, malinaw ang sabi ni Apostol Pedro. Ano po? Sumunod na verse, sabi niya, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping, higit sa kanyang Panginoon, kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin nila ang inyong sasabihin. Ang verse na ito nabanggit din sa Mateo chapter 10 verse 24. Sabi ron, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ang katotohanan ng sinasabi dito ng Panginoon, kung anong ginawa nila sa Panginoong Jesucristo, ganun din ang gagawin nila sa kanyang mga disipulo at ganun din sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Sabi nga, kung inusig nila kayo, ay uusigin nila tayo rin. So, English ka, no? Diyan ay persecuted. Persecuted, kung maaalala nyo po nung time ng Arca, may bisita tayong mga taga mga banyaga, no? Taga-Aliman. Yung German, tsaka si Paul nagmensahe si Paul. So, pinilas niya sa video yung, maalala nyo yung Tin Boon family, no? Kung paano sila persecute ng mga Aliman. Tago sila ng tago, buti may mga kapatid din nagtatago sa kanila. So, ganun yung pagka-persecute sa mga Kristiyano, mga Hudyo. Doon. Lalo ngayon, yung mga nababalita noon sa East Timor, di ba? Yung mga misyonaryo, pinatay pa. Huwag na tayong lumayo sa mga alagad na lang kung paano pinasecute, kung paano pinatay. Si Andres, no? Tinali, paturik. Mas lalo yung ating, yung author nito, pinakuluan sa mantika. Mas lalo si forerunner, John the Baptist. Sabi ni King Herod, sabi na nung anak niya, request nung anak niya si Salome, kunin mo yung ulo ni John the Baptist. Pinugutan ng ulo. In the book of Acts, si Stephen, stoned to death. Persecuted sa mga Kristiyano nung panahon, po. Kaya ang pag-uusig po ay bahagi ng buhay nating mga Kristiyano. Kasama sa buhay natin na makakaranas tayo ng pag-uusig. Ang Panginoong Jesucristo nga ay nausig ng mga mismong kababayan niya, ang mga Hudyo. Na hanggang kamatayan sa ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, na hindi nila pinakinggan ang kanyang mga pangaral. Sa madaling salita, hindi po nila tinanggap ang Mesaya. At sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo na binasa natin kanina, 3:12, sabi niya, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Somatic po yun. Huwag tayong magtaka. Dapat lamang po na mamuhay tayong may kabanalan dahil yan ang utos. So, ibig sabihin yung kapamaraanan ng pamumuhay natin na naaayon sa salita ng Diyos. Gustong mamuhay ng may kabanalan kay Kristo, wag na tayong magtaka na daranasin natin ang pag-uusig sa sanlibutan. So ngayon, hindi tayo daranas ng pag-uusig kung tayo ay nakikisama sa sanlibutan. Gets nyo po yun?
Hindi tayo daranas ng pag-uusig kung tayo ay nakikijoin. Ika nga, nakikijoin tayo sa mga mapagkunwari, sa mga taga-sanlibutan. Hindi ka lamang matatangay ka po talaga niyan. No po? Siyempre, mga Kristiyano ka na, tayo hindi na po tayo nakikisama sa mga masasama ng gawain ng sanlibutan. At handa tayong manindigan ng ating kredibilidad na patotoo bilang isang tunay na Kristiyano. Kapag tayo inuusig, kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, kayo man ay kanilang uusigin din. Ano po? Nasabi natin dito, kaya napupuot ang sanlibutan sa atin dahil hindi nila tinanggap ang salita ni Kristo. Kung tinutupad nila ang aking salita, kaya sabi ng 1 John chapter 4 verse 5, sabi niya, sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. At pinakikinggan sila ng sanlibutan. Kaya sila lang talaga ang nagkakaintindihan. Ang mga pangaral at turo ng sanlibutan, yun din lang ang pinakikinggan nila. So talagang silang nagkakaunawahan. Dahil sila ay taga-sanlibutan, ika nga, hindi nila tinutupad ang mga pangaral at turo ni Kristo, ang kanyang mga salita. Sumunod, sabi niya, subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. So, mangyayari po yan. Lahat. Yan, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa Panginoong Jesucristo. Hindi nila kilala ang Diyos. Isa na. Ito po sa pinakapunong dahilan kung bakit uusigin, kamumuhihan, lalapastanganin ng sanlibutan ang mga Kristiyano, tayo. Dahil hindi nila kilala siya na sinugo ng Ama, kung hindi kilala ng mga tao ang Diyos, kung sino talaga siya, so madalas po inaatake at pinag-uusig ang mga kumakatawan sa Diyos. Walang iba kundi tayo. Tayo mismo kumakatawan sa Panginoong Jesucristo. Sa anumang paraan, sabi nga doon sa chapter 16 verse 3, sabi niya, sa chapter 16 verse 3, sabi niya, at ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Tapos sa 17:25, at makatarong ang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. And of course, in 1 John 3:1, sabi niya, tignan ninyong kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Ay hindi nila kilala ang Diyos, kaya ang lahat ng mga bagay na yan ay gagawin nila sa inyo ayon sa aking pangalang Jesus. Dahil sa pagiging Kristiyano natin, pagiging mananampalataya natin, mga tagasunod, lahat ng yan sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin, sa Panginoong Jesucristo. Sumunod, kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana sila mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit, ngayon wala na silang may dahilan sa kanilang kasalanan. Nang banggitin niyang talata na to, na sinabi to ng Panginoon, hindi niya ibig sabihin na kundi ako dumating, wala sana silang kasalanan. Pero hindi po yun. Ang ibig niyang tukuyin, ang ibig niyang pong sabihin, nung dumating siya sa verse na to, dahil sa lahat ng sinabi niya, lahat ng itinuro niya, narinig nila, at dahil narinig nila, anong ginawa nila? Di ba tinanggihan nila lahat ng turo niya? At dahil doon,
sila ay nagkaroon ng isang pinakamatinding kasalanan. Ano po yun? Matinding kasalanan na yan. Yung pinakamatinding kasalanan ay ang kasalanang hindi pagkilala, di pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Yung mga hudyo, blasphemy, the sin of unbelief, yung pinakamatinding kasalanan. The sin of rejection sa Panginoong Jesucristo. So kaya nga sinugo ng Diyos si Kristo sa sanlibutan dahil nga lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero bakit po gano'n ang sinabi ng Panginoon? So ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ebidensya na siya nga ang tunay na Mesiyas. Siya nga ang tanging anak ng Diyos na nagkatawang tao, katuparan ng mga hula sa matandang tipan sa pamamagitan ng mga propeta upang matubos ang mga kasalanan ng mga tao. At pagdating ng paghuhukom, wala na silang madadahilan. Sapagkat ibinigay na ng Diyos Ama ang solusyon na walang iba kundi si Jesucristo ang katuparan ng bagong tipan in John 3:16. Hindi nila matanggap sapagkat nilantad ng Panginoong Jesucristo ang mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya tanong sabi ng Panginoon, sumunod na verse, ang napopuot sa akin ay napopuot din sa Ama. Mula sa verse na to, makikita natin na hindi lang nila nakikilala ang Diyos Ama, ngunit dahil sa pagtrato nila, dahil sa pagtanggi nila sa Panginoong Jesucristo, napoot din sila sa Ama. So, matik, sabi na pa yun, kung hindi mo kilala ang Ama, hindi mo rin kilala ang Anak. So, tuloy po tayo in 24. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Hindi lamang siya nagturo sa kanila, kundi lamang siya nagsalita sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo, gumawa rin siya ng mga napakaraming himala, di ba? In the previous verse, yung previous chapter natin na pag-aralan, yung mga ginawa niyang milagro, mga himala, tanda pa po ba natin lahat yun? Na nagpapatunay na siya talaga yung Mesiyas. Sa pamamagitan ng mga ginawa niyang milagro, na ni kahit sino, walang nakakagawa sa kasaysayan ng sanlibutan. Wala kang may kukumpara. Walang nagawa po ron. At ang nakakalungkot, dahil sa sobrang mahal nila ang kanilang mga sarili, dahil sa sobrang mahal nila ang kasalanan nila, di nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, pagkus pinahirapan pa nila, pinako sa krus hanggang sa mamatay. Sabi nga ng Panginoon in John chapter 8 verse 18 and 19, sabi niya, Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ako sa Ama na nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, nasa ng iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. So sa punto na to, marami pong nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Pero kapag nakita mo na ang kanyang pamumuhay, ang kanyang pakikisama sa ibang tao, or kahit mismo sa kanyang pamilya, halimbawa, at bakit ganun? Parang hindi po magtugma kung mapapansin nyo. No? Parang magkasalubong, hindi magpangabot. Parang may mali. So baka ibang Diyos yung ibang Diyos po yun, Baka yun na yung organisadong sistema sa cosmos, yung Diyos ng sanlibutan. Siguro yung Diyos nila. Sa Mateo nga, binanggit yan yung prince of this world, Beelzebul. Beelzebul. Si Satan. Beelzebul ang tawag sa kanya. 25, sabi niya, subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi
sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang dahilan. So makibukas po kayo sa Aklat ng Awit, chapter 69, verse 4. Sabi ni Yahweh dito, silang napupuot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay, mga sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako'y mamatay. Ang paghahari kong di naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. So, ang aklat po ng awit ni King David ay isa po itong Messianic Psalms. This look forward to the coming of Messias. Marami sa bahagi ng aklat ng awit ay patungkol sa Panginoong Yesukristo na makikita sa bagong tipan. Nang sinabi ito ng Panginoon, nang sinabi ito ng makapangyarihang Diyos mula pa nung sinauna pa, alam niya na ang haharapin ng Diyos anak. Alam niya na nung simula pa at dahil sinabi na to ng makapangyarihang Diyos in the Old Testament, makikita natin sa talata ngayon na sinasabi rin ng Panginoong Jesucristo ang matinding pag-uusig, pagkamuhi, pagkapuot na daranasan ng mga Kristiyano noon, Kristiyano ngayon, at Kristiyano na darating pa sa panahon. So, kung iniisip natin na madali lang ang buhay ng isang Kristiyano, ang sinabi ng mga talata natin ngayon, kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay daranasin natin ang mga ganitong pag-uusig. Hindi tayo tuloy magtataka, sinabi ng Panginoon in the book of Matthew. Sabi niya, sa book of Matthew in summary ko na lang po, no? Sabi ron, bilangin mo ang mga halaga na mawawala sa iyo. Count the cost. Sabi pa nga, Lord, susunod ako. Ano sabi ng Panginoon? Foxes of holes, birds of nests, but the Son of Man doesn't even a place to his at once. Ang mga lobo may mga tiraan, ang mga ibon may mga pugad. Ang anak ng tao, wala ngang bahay na matulugan. Count the cost, sabi niya. Count the cost, especially if you are a faithful Christian. Kaya napuot sila sa Panginoon ng walang dahilan. So tumugon si Jesus, sabi niya, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo, sa John 10:34 po. Yan yung senaryo na babatuhin na ang Panginoon ng mga Hudyo na nakikinig sa Kanya. Yun po yung senaryo. Okay, sa verse 26 tayo. Ito yung 26 at 27. Ito pong dalawang to yung magkadiwa. Ika nga, magkadiwa ito, sabi niya. Sabi sa 26, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So doon po sa chapter 14 ng verse 16 at 17 na siyang ibinahagi ng ating Deacon John Paul, sabi doon na dadalangin ng Panginoon sa Kristo sa Ama upang ipagkaloob ang Holy Spirit. Holy Spirit which is yung third person in the Trinity. Na siya yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Ngayon, sinabi ng Panginoon, kung saan nagmumula ang banal na espiritu, yung Holy Spirit, sa Tagalog po yan, mang-aaliw or patnubay. No? Pero sa ibang version, lalo sa English version, no, diyan ang sabi dito sa atin, helper. Pero sa ibang salin, advocate. Meron din sa iba, counselor. Meron din comforter. Pero sa original manuscript po niyan sa Griego, ang tawag po diyan ay Parakletos, ang Holy Spirit. Mula yan sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang Ama ang tinutukoy dito, yung Godhead
the Father, ika nga ng Trinity. At alam natin ang pinagmulan ng Parakletos ay mula sa langit. Ang Holy Spirit ay isa sa makapangyarihang persona ng Diyos. Ang siyang dumating at ipinagkaloob ng Diyos sa mga alagad. Ang Holy Spirit ay pinagkaloob sa mga tunay na, pinagkakaloob sa mga tunay na sumasampalataya kay Kristo, yung mga tunay na nagmamahal kay Kristo. Sabi, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapag ganyan ang ating kalalagayan, tunay nga na ipinagkakaloob sa atin ang Holy Spirit. So lumalabas na binibigay lang ang Holy Spirit doon sa tunay na believers, tunay na mananampalataya kay Kristo, yung genuine, ika nga genuine sa Tagalog, yun po yung dalisay ng mananampalataya. No, ano po? Kaya matik po 'yun sa mga mananampalataya, sa mga namananahan sa bawat mananampalataya ang Holy Spirit. So, hindi mo na kailangan magpapatong ka ng kamay dun sa ministro, dun sa obispo para pumunta sa iyo ang banal na Espiritu. So, automatic po 'yan once na tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, sinunod mo ang kanyang mga salita, matik po 'yun yung Holy Spirit. Kaya nga sabi nga sa Korinto, no, yung Holy Spirit wag nating abusuin. Don't you know the body is the temple of the Holy Spirit? Wag nating abusuin, kaya pinagbabawal yung mga masasama na pinapasok natin sa ating kaloob-looban. Kasi nandyan, nananahan na sa atin yung Holy Spirit na binabanggit dito, no? Kaya yan po ay matik nga sa mga naniniwala at tumanggap ng mga salita ng Panginoon Hesus. Kaya napakapalad natin bilang mga Kristiyano, niloob niyang dumating ito ang Holy Spirit at pinagkaloob sa atin upang magkaroon tayo ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng ng katapangan ng mga katulad nating mga believers, mga Kristiyano na tumatayo bilang saksi na di lamang nagsasabi tungkol sa katotohanan, tungkol sa mga ginawa ni Kristo, kundi saksi na naninindigan na ipinamumuhay yung katotohanan. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na mamuhay ng tama ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya tanong sabi sa huling verse, sabi niya, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. So matapos ipahayag ng Panginoon Jesucristo yung gampanin ng Holy Spirit, yung Parakletos na magpapatotoo, no? So agad-agad po siyang bumaling ang Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Ano pong sabi niya? At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y kasama ko buhat pa ng simula. Ano po yung layunin ng Panginoon? Kung bakit niya sinambit na sa kanyang mga disipulo? So mga kapatid, ibig pong ipaunawa ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disipulo na hindi mapaghihiwala yung Holy Spirit sa mga disipulo pagdating sa mga ministeryo ng pagpapatotoo. Tungkol kay Kristo sa ating Panginoon, yun po yung punto ng ating Panginoon. At maging sa iba pang ginagawang paglilingkod sa katawan ng Panginoon Jesucristo. So, sa madaling sabi, kung ano ang pinapatotoo ng Holy Spirit tungkol kay Kristo, ganun din ang nilalaman ng patotoo ng mga alagad, at ang mga alagad din naman ang magpapatotoo tungkol kay Kristo Jesus. Hindi maaaring hindi magkahiwalay ang Holy Spirit at ang mga alagad, sapagkat ang tunay na mga alagad ay pinaghaharian ng Holy Spirit, at ang mga alagad ng Panginoon Kristo ay iisa lamang ang nilalaman ng kanilang patotoo. Hindi po pwedeng mag-iba yan. Ang magandang balita ni Kristo tungkol sa Panginoon, yan ang nilalaman. Yan at sa maguli, isa lamang ang ibig sabihin nito kung ano ang patotoo ng Diyos Ama tungkol sa anak, ang ipinapatotoo rin ng anak tungkol sa kanyang sarili ay itong mula sa kanyang ama. Ito rin ang pinapatotoo ng Banal na Espiritu tungkol sa anak. At ito rin ang pinapatotoo ng mga disipulo at mga alagad
at maging ang buong iglesia ay nagpapatotoo rin tungkol sa anak. Iglesia, pag sinabing iglesia, ang mga Kristiyano, di po, sa pagpapatotoo rin tungkol sa anak sa ilalim ng patnubay at gabay ng Espiritu Santo para sa kaililigtas ng sangkatauhan. At sa pagtatapos po, so ngayon, may hamon. Sabi nga, may hamon. Hamon sa atin. Sabi natin, so, Kristiyano tayo, Kristiyano. Meron pong dalawang posibilidad sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Isa, pwedeng totoo kang Kristiyano, pero secret Christian ka. Secret disciple ka nga. Sumasabay tayo sa anod ng mundo, sumasabay tayo sa agos ng sanlibutan. Yung bang nakikiride ka lang. Makukompromiso ka, pero hindi natin napapansin yung mga kompromiso natin may kalakip na disiplina. Baka hindi po natin napapansin, disiplina na pala yun, pero pinapalampas lang natin. Pangalawa, ito po ang nakakatakot. Baka hindi po tayo tunay na Kristiyano. Kaya walang puot, walang pag-uusig, walang pagkamuhi ang mundo sa ang mananampalataya. O sabi nga, unregenerated ka pa, kumbaga. Di genuine ang pananampalataya mo, hindi dalisay ang pagtanggap mo kay Kristo. So walang pagsubok sa buhay, abay, suriin po natin ating mga sarili sapagkat yan po ang sinasabi ng ating mga talata ngayon. Simple lang po, mga brothers and sisters, kung ikaw ay dumaranas ngayon ng pagsubok, pag-uusig, pagkapuot sa sanlibutan, eksakto po ang mga talata natin ngayon. Tunay nga na ikaw ay tunay na Kristiyano. Isa kang genuine, sabi nga sa Arabic, isa kang asli Christian, yung asli, original. Original ka, hindi ka mustamal, hindi ka second hand. Ikaw po ay isang asli Christian. Sa Arabic, asli, original. Kaya anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabagabag. Sabi niya, don't worry, sabi niya. Andyan ang mga pangako ng Panginoon sa Kristo in Hebrew 13:5, sabi niya, I will never leave you or nor forsake thee. Sabi niya, no? Sama na rin natin ang Great Commission, Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Sabi niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano po? Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Ano po? At para naman po doon sa mga nababagabag, at kung tayo na may hindi nakakaranas ng mga pagsubok, pag-uusig, pagkapuot ng sanlibutan, tayo po ay manalangin. Hingin natin sa banal na Espiritu Santo, sa Parakletos na away mahabag sa atin na gawin niyang tunay ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo na tunay tayong pinili, tunay na lingkod upang sa ganon mabigyan natin siya ng tunay na pagsamba, pagluwalhati to glorify Him forever. Sabi nga, manalangin po tayong may pagpapakumbaba sa Panginoong Jesucristo. So, purihin po ang Panginoon Diyos. Siya nawa ang magpala sa kanyang mga salita. Sole Deo Gloria. Tayo po yung mo ko, pumikit at manalangin. Nakalangman Diyos, salamat pong muli, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita na ihayag, Panginoon Diyos, na ito'y patuloy na tumibo sa inyong mga puso't isipan, Panginoon Diyos, itong inyong mga salita. Naway dakilang Ama, na hindi lamang po kami ang pinepersecute, maging nauna po kayong pinersecute, Panginoon Diyos. Salamat po, dakilang Ama, sa inyong mga banal na salita. Salamat po ng marami. At ito po nga sa dalangin sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen.